Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa aking social media platform na Atak, no? Ang take ko, Atak ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ito po yung bagong segment dito po sa aking YouTube channel. Napapanood niyo po ako sa YouTube channel na ito, Attorney Ricky Tumutorgo. Mayroon din po tayong Meta or Facebook page na Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood rin po ninyo ito. Ito pong segment na ito, kasi marami sa aking nagme-message, Attorney, anong take mo dito? Gusto nilang malaman kung anong take ko. Kaya gumawa na po ako ng regular ng segment na ang pangalan at ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. So, ang bibigyan ko ngayon ng aking kung anong take ko. Una, sabi ni Sara Duterte, blessed daw silang politician. Ang pamilya daw nila ng Duterte ay blessed. Ha? Kung bakit at anong masasabi natin diyan, anong take natin diyan mamaya. Si Torion, ito pang-tanga naman tong si Torion. Premature raw yung pagsusulong ng kaso, ng plunder tungkol dun sa confidential funds. Bakit daw? Kasi sabi ni Torion, wala pa naman daw final na kuha findings na mayroong anomalya. Kailangan daw 'yon para ma-prove na talagang may plunder. Anyway, sige, anong take natin diyan sa sinabi na yan ni Torion? Pangatlo, ni-raid yung mga condo ni ilang condo units na ba ni Saldico ang ni-raid? O ngayon, ang nakita doon mga vaults. Ha? Mga vaults ang nakita. O kung anong mga nakuha doon, pag-usapan natin. Okay, o dito muna tayo. Sabi ni Sara Duterte, blessed daw sila. Ang pamilya daw nila ng Duterte ay blessed, mapalad. Mapalad. Bakit mapalad? Kasi sa kabila daw ng mga issue sa kanila, kung ano-ano daw ang mga paninira, ang sabi niya paninira, kung ano-ano daw ang issue sa kanilang pamilya, sila daw na pamilya ng mga politiko, pero nananalo pa rin daw sila, pinagkakatiwalaan pa rin daw sila ng mga tao. At sinisisi pa niya ang mga tao kasi ang sabi ni Sara, hindi naman namin pinipilit ang mga sarili namin o hindi naman kami namimilit. Kung ayaw na daw sa kanila, hindi naman daw sila pipilit. Pero kahit ano daw, ano man ang mangyari, kahit ano daw yung mga paninira sa kanila, sa pamilya nila, sila na mga pamilya ng mga politician, binuboto pa daw sila ng tao, mahal sila ng tao, kaya blessed daw sila. Anong tingin nyo doon? Blessed nga pa sila? Nga ba sila? Hindi, sa totoo lang. Yan talaga ang malungkot na realidad ng ating bansa eh. Napakabait kasi ng mga Pilipino. Napakabait ng ating mga kababayan. Kitang-kita na. Kitang-kita na ang linaw-linaw na ng ebidensya, na talagang itong pamilyang ito, tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman, hindi lang sa usapin ng katiwalian. Yung buong panahon ni Duterte, grabe ang pinatay. Kailan ba nangyari na ang Pilipinas nalagay sa mapa? Kailan ba nalagay ang Pilipinas? Sinong mag-iisip na ang Pilipinas ay mai-issuehan tayo sa komunidad ng mga bansa, Community of Nations? Sino bang mag-iisip na malalagay tayo sa issue ng crimes against humanity? Pag sinabi mong crimes against humanity, napakabigat na issue. Napakabigat na krimen yan. Krimen labang sa katauhan. Crimes against humanity. Karoon lang ng mga ganyan, si Hitler nung ang pinapatay niya, 6 million na Hudyo. Si Pol Pot doon sa killing fields. Yung mahigit na 1.5 million ba na pinatay ng mga Cambodians, Kampucheans. Tapos yung massacre sa Bosnia, sa dating Yugoslavia, sa Rwanda, yung mga pagpatay ng mga genocide na yun. Yun ang mga nangyaring mga international humanitarian law, crimes against humanity, war crimes, genocide. Pilipinas, sinong mag-iisip na magkakaroon tayo ng crimes against humanity? Sinong mag-iisip na magkakaroon tayo ng genocide, ubusan ng lahi? Pwede ba yun? Sa atin, nung nakapatay yung ampatuan ng 52 na media at saka mga sibilyan,
napaano tayo, grabe, karumal-dumal 'tong krimen na 'to. Pero hindi pa 'yun nag-qualify as crimes against humanity. Pero itong ginawa ni Duterte, yung ginawa ni Duterte na ang daming pinatay, tinanggap mismo ng mga pulis, 6,000 daw ang napatay nila. Oh, pero nanlaban daw kasi 'yun, ha? Nanlaban lahat yung 6,000 na napatay. Wala ngang naniniwala doon na ano eh, sa international community, ibig niyong sabihin nanlaban yung 6,000. Pero sabi nga ng human rights groups, hindi lang yan 6,000. 25,000 to 35,000 yan. O imagine niyo yan. Yan yung crimes against humanity. And yet, sasabihin ni Sarah, blessed sila. Blessed. Pinagmumura ni Duterte ang Diyos, pinagmumura ang simbahan, ang Santo Papa, grabing kabastusan sa kababaihan, grabing kabastusan sa simbahan, sa Diyos. Oh, tapos sasabihin mo, blessed sila. Sa totoo lang, masyado lang kasing mabait ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino, hindi pa pagdating sa pagboto, grabe pa ang voters education na gagawin natin. Kung sa ibang bansa ito, itong mga isyung ito, sa Duterte, wala na yan. O kaya lang yun na nga, yung ating voters, ang layo pa, ang grabe pa ang babaguhin natin. Kaya, hindi kayo mapalad, Sara Duterte. Ha? ha? Hindi kayo mapalad, hindi kayo blessed. Hmm? Ano kayo? Nasasamantala nyo lang, sinasamantala nyo lang ang kahinaan ng mamamayang Pilipino. Ha? Yun nga yung ano sa inyo eh. Yan nga yung ano sa inyo. Dapat sana yung kahinaan ng mamamayang Pilipino na sinasamantala nyo, dapat sana sinusuklayan nyo man lang ng mabuting paglilingkod sa taong bayan. Hindi eh. Paano naging mabuti yung mga pagpatay na ginawa ninyo? Paano naging mabuti yung mga lantarang korupsyon na ginagawa ninyo sa bayan? Dapat nga sana dahil nakakaupo pa rin kayo dahil nga sa kahinaan ng mamamayang Pilipino, nananalo pa rin kayo. Nabubudol pa rin ninyo ang mamamayang Pilipino. Dapat man lang sana sinusuklian nyo rin ng matapat na paglilingkod. Pero hindi. Hindi nga kayo marunong ng pananagutan. Kaya nga si Duterte akala niya hindi siya buti na lang, buti na lang nandiyan ang ICC. Buti na lang. Ang akala nyo nga hindi makukulong si Duterte sa ICC, hindi mapapanagot eh. Salamat na lang at ang Diyos ay hindi rin pinababayaan ng Pilipinas. God works in mysterious ways. Imagine niyo kung hindi kung hindi nag-away ang Marcos at Duterte, ay yan si Sara Duterte. Grabe ang hihingin niyan kay Marcos sa administrasyon. Pag-upo pa nga lang sila noong 2022, humingi na kaagad kay Marcos ng confidential funds. 'Di ba? 2022 yun, binigyan siya ng 125 million at inubos niyang in 11 days. Ganyan, katindi. Noong 2023, hindi pa sila magkaaway noon, binigyan uli siya ng 500 million na confidential funds sa OBP, 125 million sa DepEd, confidential funds. Inubos niya rin yun. At saka binigyan pa siya ng grabe, 2.3 billion na budget sa OBP. Samantalang si Lenny noon, ang binigay na budget ng kanyang ama, ni Digong, ay lang, sa panahon ng administrasyon ng kanyang ama, 700 million, malaki na yun. Yun, hindi kayo mapalad, Sara. Nasasamantalan nyo lang ang kahinaan ng ating mga kababayan, hindi lang at saka ang kabaitan ng ating mga kababayan. Sinasamantalan nyo. Kaya kayo nananalo dahil sa kabaitan, dahil sa kahinaan. Yan ang weakness ng ating mga kababayan. Kaya ngayon, ang ginagawa nyo, nasasamantala nyo yan, nai-exploit nyo yan. Sinasamantala nyo ang kahinaan ng ating mga kababayan. Kaya kayo,
para sa inyo, ano na kayo, kahit anong gawin niyo, ha, mangurakot, pumatay ng mga Pilipino, ginagawa niyo kasi ang akala niyo wala naman diyan, ha, okey lang 'yan sa taong bayan. Hmm, 'yun na nga, eh. Grabe ang ano sa inyo, grabe ang tiwala sa inyo ng mamayang Pilipino, yet 'yan pa ang sinusukli niyo. Pagnakawan ang taong bayan, patayin ang taong bayan. Uh, 'Yan yung ano, 'yan yung ginawa niyo. Anyway, itong si Torion mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Torion, yan daw sinampa na yan na plunder laban kay Sara Duterte at sa 15 pang iba, hindi daw yan tama. Premature daw yan. Kasi dapat daw mayroon munang ano findings na ang COA na talagang ang ano, final na ang findings ng COA na nagkaroon nga ng anomalya sa confidential funds ni Sara. Wala pa naman daw COA findings, eh. Wala pa naman daw final COA findings, notice pa lang. Parang audit observation. Binibigyan pa raw ng chance ang Office of the Vice President at saka ang DepEd na isettle o ayusin yung kanilang problema sa audit. Pero wala pa daw findings na final. Pinagpapaliwanag pa lang, may observation pa lang na ganito. O, totoo ba yung sinasabi nila yan ni Torion? Totoo yan. Pero kailangan bang may final finding ang COA? Kailangan bang may final findings ang COA bago magsampa ng impeachment? Ha? Kapag, o kaya magsampa ng mga kaso sa ano sa magsampa ng mga kaso sa ano sa ombudsman. Pwede naman kahit wala pang mga final na findings, eh. Doon sa hearing ng Kamara, yung House Committee on Good Government and Public Accountability, pinatawag doon ang mga officials ng COA. Oh. Pinatawag sila doon, under oath yung mga umattend doon na members ng COA, officials ng COA. Yung testimony nila doon, magagamit na yun. Magagamit na yun. Kung anong sinabi nila doon, oh, pwede nang magamit yun. Kasi kung hihintayin mo pa ang mga final na audit ng COA, eh di ibig sabihin, buwelo pang makakapagnakaw sa pera ng bayan ang mga officials. Dahil wala pa yung findings ng COA, ganun pala yun. Hindi mo pa pala pwedeng kasuhan yan. Hindi mo pa pala pwedeng i-impeach yan. Ha? Ay pwede ka naman, mayroon ng ibang ebidensyang pwedeng magamit. Hindi naman yung COA findings lang ang ebidensyang magagamit mo. Sa dami-dami ng mga ebidensya, sa dami-dami ng mga testigo na present sa hearing ng Kamara, yun ay mga testigo at ebidensya na para mapatunayan na may anomalya sa paggamit ni Sara ng confidential funds. Ano na yun? Kumbaga, napatunayan na yan sa pagdinig doon sa Kamara. Halimbawa, pinatawag yung COA. Totoo ba ito na ang liquidation nito ay Mary Grace Piatos daw ang binigyan ng ganitong halaga galing sa confidential funds? Totoo. Totoo. Tinanong ngayon yung PSA, yung Philippine Statistics Authority, mayroon ba sa records ninyo na nagngangalang Mary Grace Piatos? Kahit birth certificate, marriage certificate, o anuman? Wala. Di ibig sabihin, hindi naman nag-i-exist yung tao na yan. Oishi, Mary Grace Piatos, ay ang tindi. Yun pa lang, ang dami namang mga hindi lang naman yung audit report ng COA ang ebidensya laban sa kay Sara sa maanumalyang paggamit niya ng confidential funds. Marami doon, may mga testimonya doon sa pagdinig ng Kamara. Iba-ibang ahensya ang pinatawag doon. Gayun din, yung mga officials ng OBP na umattend doon at saka ng DepEd, under oath sila. Ang dami na doon. Ang daming lumabas doon na mga ebidensya at testigo laban sa kay Sara Duterte. Hindi lang naman yung findings ng COA. Kaya yung sinasabi ni Torrio na yon, parang ang inaano niya, parang magiging prerequisite yon bago ka makapag-file ng plunder sa ombudsman.
bago ka makapag-file ng impeachment? Ay di kung wala pala yun at natatagalan pala yung COA findings na yan, hindi ka pa pala makakapagsampa ng kaso. Di makakabelo pa palang mag-file ng ay magano mangurakot ang mga officials ng gobyerno dahil lang yan lang ba ang ebidensya? O, prerequisite ba yan? Ha? Ewan ko dito kay Torion. Ha? Hindi naman saka ang rules on evidence sa impeachment hindi yan kapareho sa criminal case. Impeachment yan. Ha? Ang kailangan nga diyan hindi naman hindi naman guilt beyond reasonable doubt. Criminal case yan. Ha? Ang impeachment ay political yan. Political judicial. Hindi yan criminal na kaso. Kaya nga kaya nga ang mga judges diyan ay yung mga senador, hindi yan linagay sa Korte Suprema. Kasi hindi kailangan maging napakataas o napaka-istrikto ng requirements ng mga ebidensya diyan. Ha? Gagamitin mo lang yung rules on evidence suppletory in character. Makakatulong. Pero hindi yun. Yung mga sobrang technicalities, hindi masyado yan sa impeachment. Oh? Actually, ang kapareho ng impeachment sa parliamentary form ng government, yung loss of trust and confidence. Kapag wala ng trust and confidence ang mga kapwa mo, mga members ng parliament, ang prime minister pinapababa. Sa Pilipinas, hindi kasi tayo parliamentary, presidential tayo. Kaya ang pagpapababa dinadaan sa impeachment. Pero ang impeachment political and judicial. Political and judicial. Political dahil kung wala ka ng tiwala diyan sa gusto mong i-impeach. Pero ang ebidensyang kailangan mo, ang quantum of evidence na kailangan mo, hindi naman pareho sa criminal case na proof beyond reasonable doubt. Hindi ganon. Hindi rin napaka-istrikto ang rules on evidence dito. Ano yan? Awan ko kung ano yung mga inaano na yan ni Torion. Para sa kanya, kailangan muna may final na findings ng COA para maisulong mo ang impeachment o kaya ang pagpapile ng kaso sa ombudsman? Ganun ba yun? Yun lang pala ang ebidensya? Hindi lang naman yun. Yun sana ang pinakamatibay na ebidensya. In the absence of that, hindi ibig sabihin, hindi magpo-prosper ang kasong plunder sa ombudsman. Ewan ko, anong klase ba ito? Din daw ito si Torion eh. Ito mga kabunyog, mga kababayan. Yung mga condo units ni Saldico, ni-raid ng NBI. Ni-raid. Ano na yan? Ilan na ba yung condo units na yan na ni-raid? Marami na yan. Marami ng condo units yan na ni-raid. Yung isa yata noon sa BGC. Ito, halos dun din sa ang dami talagang condo units nito. Pati yung kanyang residence doon sa Valle Verde sa Pasig, ni-raid din yun. At lahat ng nire-raid niyang mga bahay, kahit yung sa Valle Verde at kahit itong mga condo units niya, puno ng mga bolts. At saka may mga maleta, ang daming maleta. Kaya nga, sabi nga ng mga raiding teams, parang ang mga bahay at mga condo units ni Saldico, panay bolts. Ibig sabihin, tinatago dun yung mga dokumento, tsaka may mga maleta pa daw, may mga maleta, yung talagang mukhang ang gamit ng mga condo units niya, totoo yung mga sinasabi na yung mga salansan ng pera, yung napakaraming pera, bilyonis na pera, hindi na sa bangko dinideposit, sa sa mga condo units, doon nakatago. May mga bolts, may mga maleta, pag magdi-deliver, malita na. Ganon. At yung mga dokumento ng mga nandun sa mga bolts. Actually, sabi ng raiding team, naobliga pa silang i-acetylen yung mga bolts kasi hindi mabuksan. Nang nabuksan nila yung mga bolts, nakakuha sila ng mga documentary evidence, mga ebidensya, mabibigat daw na ebidensya, kaya makakadagdag pa daw yung mga ebidensya na yun para talagang madiin si Saldico at saka yung SunWest. Nandun yung mga ebidensya ng
pag-ano ng mga dinuktor ng mga biddings, yun. Ang dami daw mga ano. Kaya, sana talaga sa mga ebidensyang ito ay talagang madiin si Saldico. Hindi matulad dun sa ibang mga kaso na nadi-dismiss, naa-acquit, oh. Ito tambak na ang mga ebidensya dito. Pero ang isang bagay na makikita niyo dito, pinapakita sa TV yung mga marami talagang bolts, maraming maleta, mga kahon, ano? Talagang ang operation dun, hindi para tirhan ng tao. Eh? Talagang ano lang siya, istaka ng pera. Doon dinideliver yung mga pera galing sa kung sino-sinong nagpadala ng kickback. Tapos doon din ini-stock yung pera, linalagay sa mga maleta, tapos deliver na kung saan saan, kung kanino para yon. Oh. Kaya nung ano daw yon, ang daming volts, ang dami ring mga mali. Lahat yon, hindi lang naman yung condo units, kahit yung bahay mismo, kahit yung bahay mismo. Nung pag pinupuntahan ng mga NBI, walang furnitures. Wala halos. Wala. Talagang ang gamit niya istaka ng pera. Ano, napakatindi mga kabunyog, mga kababayan. Imagine niyo ang pera hindi na sa kwarto, buong bahay na. Hindi na lang sa isang bahay, pati mga condo units. Mga condo units. Yan yung ano dito. Kaya makita natin dito, grabe na ang pagkagahaman nito nila Saldico. Imagine niyo kaya yung mga dumaan na pera doon, in-stock. Oh. Ano na nga, hindi na daw dinideposito sa bangko, masyado pang ano. At hindi na rin ano, doon na mismo sa bahay. Kaya yung mga bahay walang furniture, walang ibang gamit, ano lang, talagang datingan ng pera, yung mga delivery. 'Di ba sila ano, yung mga BGC Boys, Bulacan Group, yung sila Bryce Hernandez, sila Alcantara, magdi-deliver daw sila. Oh, dini-deliver nila dun sa mga bahay, condo units ni Saldico. Pagka-deliver doon, i-deliver naman kung sino, para kanino yung mga yon. Sabi ni Saldico, may kila Romualdez, may kay PBBM yun. Pero ang ano dito, ang malinaw dito na talagang yung mga bahay, condo units ni Saldico, tanggapan, doon dinadala. Yung controversial na si Eric Yap, eh di ba nabanggit din yon, nag-deliver din ng kung ilang ilang daang milyon para kay Saldico, para kung kani-kanino man yun pupunta. Doon din sa mga bahay na yon at condo units na yon. Kaya nung ni-raid ng NBI, nandun pa, kumbaga nandun pa yung mga indications na talagang yung condo units na yon ay istaka ng pera, ng mga dokumento. Kaya ano kahit na ano siguro, inano na ni Saldico, sinecure na yung iba. Pero talagang makita mo pa rin na yung mga bahay na yon, yung bahay niya sa Pasig at saka yung condo units niya sa Taguig, ilang condo na yon, 3 na yata ang na-raid eh. Lahat ang gamit, hindi para tirhan ng tao. Bagsakan ng pera. Doon din iniimpake ang pera, linalagay sa mga maleta para i-deliver kung saan-saan. Yan. Yan ang natuklasan ng mga NBI. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat.